Ang kapangyarihan sa atin. Napansin mo na ba na ang mundong ito ay ginawa upang ganap na maging perpekto? May dahilan at gamit ang bawat bagay na makikita, matitikman, mahawakan, marinig at maramdaman sa planetang ito. Gumagana ang lahat at magkatugma sa perpektong pagkakaisa. Mula sa mga pag-andar at hugis ng ating mga katawan hanggang sa maliliit na nilalang na tumatakbo sa paligid na may layunin. Ang araw ay malapit lang sa lupa upang mapanatili ang buhay at mayroon tayong buwan na nagbibigay sa atin ng sapat na liwanag kapag lumubog ang araw. Sa lahat ng kasakdalan na ito sa ating paligid, ano ang nagpapaisip sa atin na ginawa ng Diyos ang unfair ng mundo? Sa totoo lang, wala namang unfair. Ang mundong ito ay ganap na ginawa. At 100% patas sa lahat, tulad ng ginawa upang ang lahat ng bagay dito ay gumagana ng sama-sama tulad ng loob ng isang lumang orasan ng lolo. Paano ko sasabihin ang ganoong bagay kung ang iba sa atin ay ipinanganak sa kahirapan at ang iba ipinanganak sa kayamanan sa pananalapi? Sinasabi ko ito dahil ang universo na ito ay ginawa upang isama ang the law of attraction. Sa the law of attraction, bawat tao sa mundo ay may parehong kakayahan na lumikha ng kanilang buhay ng eksakto sa paraang gusto nila. Hindi mahalaga kung saan ka ipinanganak, kung magkano ang pera ng iyong pamilya, magaling ka man sa paaralan o kung ipinanganak kang walang paa at braso. Ang bawat tao ay ipinanganak na may the law of attraction at pareho itong gumagana para sa lahat ng sangkatauhan. Siyempre, may mga bagay na hindi natin mababago. Kung ikaw ay ipinanganak na walang mga paa at walang braso, hindi mo basta-basta palakihin ang mga ito. Gayunpaman, ang mga taong ipinanganak sa mga katulad na kalagayan kahit na ito ay maaari pa ring sulitin ang ibinigay sa kanya. Sa pamamagitan ng paggamit ng the law of attraction, lahat tayo ay may kakayahan, tulad ng iba, upang lumikha ng pamumuhay ng ating mga pangarap. Kung hindi mo pa naririnig ang the law of attraction, maghanda. Ito talaga ang sikreto ng buhay. Ang ilan ay naniniwala na ang the law of attraction ay isang teorya lamang. Ito ay talagang hindi maaaring malayo sa katotohanan. Tulad ng the law of relativity at the law of gravity, ang the law of attraction ay isa ring napatunayang universal law na hindi natin malalabanan. Ang batas ng pag-akit ay nagsasaad na lumilikha tayo ng mga bagay, pangyayari, at mga taong dumarating sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga iniisip at nararamdaman. Nangangahulugan ito na maaari tayong magkaroon, gawin o maging anumang bagay na pipiliin natin sa pamamagitan ng paggamit ng ating mga iniisip sa positibong paraan. Sa kabilang banda, dahil walang paraan sa paligid ng universal na batas na ito, ang kabaligtaran ay totoo rin. Lumilikha din kami ng bawat isa sa aming sariling negatibong mga pangyayari, sa pamamagitan lamang ng mga kaisipan at emosyon na ipinapadala namin sa the universe. Hindi ito ideya, teorya o what if, isa ito sa mga batas ng buhay na kasama ng bawat tao. Ito ay tulad ng anumang iba pang universal na batas para sa mga katotohanan na walang paraan upang maiwasan ito at walang paraan upang baguhin ito. Ito ay kung ano ito. May isang paraan, gayunpaman, na ang batas ng pag-akit ay naiiba sa lahat ng iba pa. Ang law of attraction ay ang nag-iisang universal na batas na may kakayahan tayong kontrolin. Nabubuhay tayo sa isang mundo ng sanhi at bunga. Sa bawat pag-iisip at emosyon na mayroon tayo ay may epekto ito. Mayroong dalawang paraan na magagamit natin ang ating mga iniisip. Ang una ay maaari nating gamitin ang mga ito nang hindi makontrol, na kung saan ay hindi natin masasabi kung ano ang magiging epekto ng ating mga iniisip at emosyon. O, maaari nating matutunang kontrolin ang ating mga emosyon upang mapilitan ang mga positibong epekto na gusto natin sa ating buhay. Tulad ng iba pang mga universal na batas, may mga panuntunan ang the law of attraction kung paano ito gumagana. Kapag nalaman natin kung paano gumagana ang mga panuntunang ito, magagamit natin ang batas na ito sa ating kalamangan at likhain ang mga buhay na pinangarap lang natin. Maraming tao ang gustong matuto tungkol sa the law of attraction para lang kumita ng mas maraming pera at okay lang iyon. Ngunit dapat mong malaman na ang batas ng pag-akit ay makakatulong sa iyo sa bawat aspeto ng iyong buhay, pera, kapangyarihan,
katanyagan, relasyon, pag-ibig, paghahanap ng mga mapagkukunan na kailangan mo, pagiging mas mahusay sa iyong mga talento at marami pang iba. Sa pagtatapos ng aklat na ito, hinihimok ko kayong lubos na samantalahin ang mahalagang ito regalo ng The Law of Attraction. Gamitin ito sa lahat ng bahagi ng iyong buhay. Use it for financial wealth. Siyempre, gusto ng lahat na maging mayaman sa pananalapi, ngunit huwag tumigil doon. Gamitin ito upang hindi lamang makuha ang mga bagay na gusto mo, ngunit gamitin din ito upang maging ang taong gusto mong maging. Sa buong aklat na ito, bibigyan kita ng buong paliwanag kung paano gumagana ang The Law of Attraction. Bibigyan din kita ng maraming partikular na diskarte sa kung paano gamitin ang The Law of Attraction ng epektibo at mahusay para magawa mo ang iyong mundo ng eksakto kung gusto mo. May kulang, pero ano? Bago tayo magsimula sa pag-aaral tungkol sa The Law of, gusto ko munang sabihin sa iyo ang kwento kung paano ko natutunan ang The Law of Attraction. Idinagdag ko ito at iba pang mga kawili-wiling kwento na nauugnay sa LOA dahil personal kong naniniwala na maaari silang maging kapaki-pakinabang para marinig mo. Ang pakikinig sa mga kwentong ito ay makakatulong na bigyan ka ng mas mahusay na pag-unawa sa kung paano gumagana ang The Law of Attraction. Ang kwentong ito sa partikular ay isang perpektong halimbawa. Sa totoo lang, ito ay ang aking subconsciously na gumagamit ng The Law of Attraction na nagdala ng The Law of Attraction sa aking buhay. Palagi akong may kaugnayan sa Diyos, o kaya naisip ko. Bago matuklasan ang The Law of Attraction, palagi akong nakikipag-usap sa Diyos araw-araw. Sa totoo lang naisip ko na maganda ang relasyon ko sa Kanya at kumpleto na ang relasyon namin. Hindi ko alam noon na ang aking relasyon sa Kanya ay maaaring higit pa sa kung ano ito. Ang hindi ko napagtanto ay karamihan sa mga pagkakataon na kausap ko ang Diyos ay kapag talagang kailangan ko o gusto ko ang isang bagay mula sa Kanya. Nagpapasalamat ako sa mga bagay na mayroon ako, ngunit hindi ako palaging nagpapasalamat sa lahat ng mabuti sa aking buhay. Napagtanto ko ngayon na ang relasyon na mayroon ako sa Diyos ay walang halaga kumpara sa kung ano ang maaaring mayroon o dapat. Ang pasasalamat ko sa Kanya para sa kung ano ang mayroon ako ay totoo, ngunit yun din hanggang ngayon lang. Nagpapasalamat ako sa Diyos noong naging maayos ang mga bagay-bagay, ngunit hindi ko binigyang pansin ang mga pagpapalang iyon kapag nagkamali ang mga bagay sa aking buhay. Hindi ko sinisi ang Diyos sa mga mahihirap na panahon, ngunit nakakalimutan kong tumuon sa aking mga pagpapala na mayroon pa rin ako. Sa pagbabalik tanaw, hindi katakataka na mga 2 taon na ang nakakaraan, noong ako ay 35, naramdaman ko may kulang sa buhay ko. Mayroon akong mabuting asawa, 3 magagandang anak na babae, at magandang tahanan. Nasa akin na ang lahat ng kailangan ko para mapasaya ako. Gayunpaman, nadama kong may higit pa doon na maaaring matupad ang aking buhay sa isang mas buong kasiyahan. Noon akala ko ay relihiyon ang nawawala. Lumaki akong naniniwala. Diyos, ngunit wala akong anumang partikular na relihiyon, at tiyak na hindi ako nagsisimba habang lumalaki ako. Bilang at nasa hustong gulang sinubukan kong bumisita sa maraming iba't ibang simbahan, ngunit wala akong nakitang relihiyon na sa tingin ko ay tama para sa aking pamilya at sa akin. Pagkatapos isang araw ay may kumatok sa aking pintuan. Muli itong mga saksi ni Jehovah dahil isa lamang ito sa maraming beses na binisita ng 2 babaeng ito ang aking tahanan. Kung ang asawa ko ang sumagot ng pinto, ang mga mabubuting tao na ito ay kusang makakatanggap ng isang pinto na nakahampas sa kanilang mukha. Ako naman, laging open-minded. Kadalasan ay naglalaan ako ng kaunting oras at nakikinig sa kanilang sasabihin. Alam kong hindi ko gustong maging isang saksi ni Jehovah. Wala akong kaparehong paniniwala gaya ng kanilang paniniwala at kung minsan ay nagkaroon pa ako ng sarili kong maliit na debate sa mga babaeng ito tungkol sa kung ano ang pinaniniwalaan ko at kung ano ang sinasabi ng kanilang Biblia. Palagi akong may sariling matibay na paniniwala na sa tingin ko ay mabuti at tama. Ngunit kahit na naniniwala ako na namumuhay ako sa magagandang pamantayan, alam ko pa rin na may kulang. Sa araw na ito, nakipag-chat ako sa 2 babae gaya ng ginagawa ko minsan.
Ngayon sa pagbabalik tanaw, napakabuting bagay na ako ang sumagot ng pinto ng araw na yon at hindi ang aking asawa. Sinasabi ko ito dahil ang aking maliit na pakikipag-chat sa dalawang babaeng ito ay nagpabago ng aking buhay magpakailanman. Kung ikaw ay nagtataka kung ako ay naging isang saksi ni Jehovah, ang sagot ay hindi. Hindi yun ang nangyari. Ipinaliwanag ko sa kanila na wala akong ideya kung anong uri ng relihiyon ang hinahanap ko, ngunit tiyak na hindi ito saksi ni Jehovah. Pagkatapos ay sinabi sa akin ng isa sa mga babae, magtanong ka sa Diyos. Tanungin mo siya kung ano ka naghahanap at ipapakita niya ito sa iyo. Okay, well hindi niya sinabi, magtanong sa Diyos, eksakto. Sinabi niya, itanong mo kay Jehovah. Kaya sinabi ko, sige, gagawin ko. Nang makaalis ang dalawang babae, at ginawa ko iyon. Tinanong ko ang Diyos, Panginoon, nawawala ako something from my life pero hindi ko alam kung ano yon. Relihiyon ba ito? Kung gayon, anong relihiyon ang pinakamainam para sa akin? Mangyaring tulungan akong mahanap ang mga sagot na hinahanap ko. Tinanong ko ito sa Diyos ng ilang beses sa isang araw sa loob ng 3 araw. Hihilingin ko sa Kanya ang parehong bagay sa bawat oras, hindi palaging sa parehong mga salita ng eksakto, ngunit nakuha mo ang ideya. Pagkatapos, sa 4 na ika-araw na nasa Netflix ako. Hulaan mo kung ano ang nadatnan ko. Ang pelikula. The Secret. Minsang napanood ko ang pelikula, alam kong ito na ang hinihintay kong sagot. Sinagot ng Diyos ang aking panalangin. Nagsimula akong manood ng pelikula ng paulit-ulit. Hindi lang ako makapaniwala na ganito lang talaga kadali ang sikreto sa buhay. Kailangan kong malaman ang higit pa, at kaya nagsimula akong magbasa ng mga libro tungkol sa The Law of Attraction din. Ito ang eksaktong hinahanap ko. Ito ay hindi isang relihiyon. Ito ay isang ganap na kakaibang paraan ng pamumuhay. Ito ay isang positibong paraan ng pag-iisip at pagmamahal at pamumuhay sa buong potensyal nito. Ito ay hindi lamang pagdarasal, ito ay ang paraan sa pagbuo ng aking sariling napaka-espesyal na ugnayan sa Diyos o anumang mas mataas na nilalang para sa bagay na yon, upang kapag kausap ko siya, talagang naiintindihan ko siya kapag nagsalita din siya pabalik sa akin. Hindi ako baliw at wala akong naririnig na boses. Okay, kung tatanungin mo ang aking asawa, sasabihin niya sa iyo na maaari akong baliw minsan, ngunit hindi ganoong uri ng pagkabaliw. Ito ay ibang uri ng pakikinig at pag-unawa sa Diyos sa isang mas malalim na antas kung saan mas binibigyang pansin natin ang mga palatandaan sa ating paligid at nakikinig sa ating puso, hindi sa ating mga tainga. Pamumuhay ayon sa default. Noong sinimulan kong ilapat ang The Law of Attraction sa aking buhay araw-araw, lahat ng bagay sa aking buhay ay nagsimulang pumunta sa aking paraan, sa lahat ng oras. Ang buhay ay naging mas mahusay. Ang aking relasyon sa aking dalagitang anak na babae ay naging mas maayos. Nakita ko ang mga malalaking pagpapabuti sa aking balat at timbang. Nasa akin ang lahat ng enerhiya sa mundo. Kahit na ang maliliit na bagay sa buhay ay palaging pupunta sa aking paraan. Sa totoo lang, naramdaman kong mataas ako sa lahat ng oras, mataas sa buhay. Ang tindi ng mataas na pakiramdam na ito ay depende sa kung gaano kalakas ang paggamit ng elo ng isang tao sa kanilang buhay. Para sa ilan, maaaring ito ay isang banayad na pakiramdam ng kaunting kaligayahan kaysa sa nakasanayan nila. Para sa iba na gumagamit nito ng lubusan, literal na mararamdaman mo na inilagay ka sa ibang mundo. Lahat at lahat ay pambihirang maganda. Maaaring pakiramdam na parang ikaw ay nasa isang out-of-body na karanasan minsan. Para sa akin, ito ay metaphorically speaking. Ngunit narinig ko ang mga kaso kung saan ang mga tao ay nagnilay-nilay sa isang malalim na paraan na ito ay talagang nangyari. O hindi bababa sa naramdaman ito ng tao at naisip na nangyari ito. Maaari kang makaramdam ng mas mataas na kamalayan sa lahat ng bagay sa paligid mo. Para sa mga gumagamit ng universal na batas na ito sa buong potensyal nito, makikita nila ang mga kulay na magiging mas matingkad. Maaaring mapansin ng mga mahilig sa hayop na mas madalas silang makakita ng mga hayop at mas lumalapit ang mga hayop kaysa karaniwan.
Maaaring maramdaman ng ilang tao ang sarili nilang vibes na ibinibigay nila sa mundo, at eksaktong nauunawaan kung bakit dumarating ang lahat ng hayop na ito. Karamihan sa mga tao ay mahanap ang kanilang sarili na gumagawa ng mas kaunting mga pagkakamali at nagkakaroon ng mas kaunting mga aksidente. Ito ay isang bagay na binigyan ko ng labis na pansin noong sinimulan kong gamitin ang The Law of Attraction. Tulad ng matututuhan mo mula sa aklat na ito, gaano man kalakas ang iyong positibong paggamit sa batas na ito, magkakaroon ka pa rin ng mga negatibong kaisipan paminsan-minsan. Ang mga negatibong kaisipang ito ay mapapamahalaan, ngunit hindi ganap na hindi maiiwasan. What I found is, kapag nag-negative thought ako, makakaranas ako ng isang maliit na aksidente, o kaya naman ay medyo magkakamali ako. Halimbawa, kung bigla akong mag-isip ng isang bagay na negatibo, mapupunta ako. May nabubulok sa sarili ko, o kaya stub ko ang daliri ko sa paa. Kapag nangyari ang mga bagay na ito, ako pansinin kung ano ang iniisip ko noong panahong iyon o ilang sandali bago ang aksidente. Humigit kumulang 75% ng oras, ang aking mga aksidente ay nangyayari habang ako ay may negatibong pag-iisip o ilang sandali pa. Ginagamit ko ang mga pagkakamali at aksidenteng ito bilang paalala sa aking sarili na ang aking mga iniisip ay hindi naaayon sa gusto ko. Ang pagkaunawa nito ay nakakatulong sa akin na gumawa ng pagbabago at magsimulang mag-isip sa mas positibong paraan. Ang Law of Attraction ay pinakamahusay na gumagana kapag ginagamit natin ito sa mga partikular na bagay. Gayunpaman, kapag sinimulan mong gamitin ito ng buong lakas, nagsisimula itong gumana sa lahat ng iba pa sa iyong buhay kahit na hindi mo sinusubukan. Mapapansin mo ang The Law of Attraction na gumagana ng napakabisa para sa lahat ng iniisip mo, mabuti o masama, nang walang anumang intensyon. Ang isang magandang halimbawa nito ay ang araw na umuwi ng maaga ang aking asawa mula sa trabaho. Hindi umuwi ng maaga ang asawa ko. Ngunit isang araw ng buong lakas kong ginagamit ang The Law of Attraction, nasabi ko sa sarili ko, hindi ba maganda kung umuwi siya ng maaga ngayon? That day was the first time in about 2 years na talagang umuwi siya ng maaga. Hindi ako nakatutok dito. Wala akong dahilan upang tumuon dito dahil ang posibilidad na mangyari ito ay hindi katumbas ng aking pagsisikap. Isang mabilis na pag-iisip lang ang pumasok sa isip ko at iyon lang ang kailangan. Dahil ginagamit ko ang Eloy sa buong araw, araw-araw at para sa lahat, nasanay na ang universe na ibigay sa akin ang gusto ko na nakuha ko pa ang gusto ko ng kaunti o walang pagsisikap. Ito ay maaaring mukhang maliit na patatas, ngunit kung alam mo ang mga gawi sa trabaho ng aking mga asawa, ay maaaring hindi mo ito iniisip. Gayon din, dahil sa kanyang mga gawi sa trabaho, ito ay isang kakaibang pag-iisip para sa akin na kailangang magsimula. Any other day, aabutin ng masunog ang gusali para umuwi ng maaga ang asawa ko. Pero hindi, nakatayo pa rin ang gusali, pero maaga pa rin ang uwi ng asawa ko. Gaya ng sinabi ko, noong sinimulan kong gamitin ang The Law of Attraction, napunta sa akin ang lahat. Pagsakay ko sa kotse ko, bago lang ako matamaan lahat ng berdeng ilaw habang nagmamaneho. At iyon nga ang nangyari. Bihira akong umupo sa red light. Sa tuwing bubuksan ko ang radyo, ang pagtugtog ng kanta ay isa sa iniisip ko lang o ang lyrics ng kanta ay ganap na tumutukoy sa mga partikular na bagay na nangyayari sa buhay ko noon. Oo, alam ko. Ang mga pagkakataong ito ay nangyayari sa lahat. Ngunit hindi naman talaga sila nagkataon. Walang ganoong bagay bilang isang coincidence. Ang lahat ng tinitingnan natin ay ang batas ng pag-akit sa trabaho. Gumagana ang Law of Attraction sa bawat iniisip mo kung ikaw man. Mapagtanto mo man o hindi. Kung mas sinasadya mong gamitin ang The Law of Attraction para sa iyong benepisyo, mas marami sa mga pagkakataong ito ang makikita mo. Makikita mo ang mga ito na nangyayari sa paligid mo mula sa pagising mo hanggang sa pagtulog mo sa gabi. Ito ay talagang nagsisimula sa pakiramdam na ikaw ay nasa twilight zone, medyo literal. May binanggit silang ganito sa pelikulang The Secret. At ito ay 100% tumpak. Sa sandaling natutunan ko kung paano gamitin ang Eloy, hindi ko na nabubuhay ang aking buhay bilang default.
Alam ko kung paano gamitin ang The Law of Attraction. Naunawaan ko ng may buong paniniwala na ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, hindi natin sinasadyang dinadala sa ating sarili. Karamihan sa mga taong hindi nakakaunawa nito ay nabubuhay sa kanilang buhay bilang default. Ibig sabihin hindi nila naiintindihan kung ano ang The Law of Attraction o hindi sila naniniwala dito. Ang mga taong ito ay patuloy na nabubuhay sa araw-araw na pag-iisip, kung minsan ay may swerte tayo at minsan ay may malas. O kaya, nilalaro natin ang mga barahan na binigay sa atin. Kulang sila sa pangunawa na lahat tayo ay gumagawa ng ating sariling swerte bilang resulta ng ating iniisip at nararamdaman. Iniisip ng mga tao na ang mangyayari sa atin ay ang swerte ng draw. Hindi nila naiintindihan na maaari nating ibalik ang 5 card na iyon at kunin ang 4 na ace at isang hari kung pipiliin natin. Sa kasamaang palad, napakaraming tao na nabubuhay sa ganitong paraan ang nauuwi sa mas maraming problema sa kanilang buhay kaysa sa mga gumagamit ng The Law of Attraction para sa kanilang kapakinabangan. Maraming mga tao ang walang likas na positibong mga saloobin at bilang isang resulta, sila ay nagtatapos sa napakakaunting kaginhawahan sa kanilang buhay. Ang mga taong ito ay lalo pang nagiging miserable dahil sa kanilang mga kapuspalad na kalagayan na sila mismo ang nagdulot ng kanilang sarili nang hindi nila namamalayan. Ang mga taong ito ay naniniwala na ang kanilang kalungkutan ay dahil sa kawalan ng swerte o hindi makontrol at kapuspalad na mga pangyayari na hindi sa kanilang sariling paggawa. Wala silang ideya na sa pamamagitan ng pagkontrol sa paraan ng ating pag-iisip at pakiramdam, sadyang maaari tayong lumikha kung anuman ang gusto natin sa buhay. Ang mga taong naninirahan sa mga lansangan ay maaaring magkaroon ng isang multimilyong dolyar na negosyo balang araw kung matututo lang silang kontrolin ang kanilang mga pattern ng pag-iisip at mga emosyon. Ang ilang mga tao ay natural na mga positibong nag-iisip. Kung hindi mo sinasadyang gamitin The Law of Attraction pero isa ka sa mga taong natural na nagdadala ng positive attitudes and emotions, malamang mapunta ka pa rin sa gusto mo. Mabubuhay ka pa rin bilang default, ngunit bilang default o hindi, gumagana pa rin ang The Law of Attraction. Dahil sa iyong pagiging positibo, ang LOA ay otomatikong gumagana para sa iyo sa isang positibong paraan. Ang iyong positibong saloobin ay nagdadala ng magagandang bagay sa iyong buhay naniniwala ka man sa The Law of Attraction o hindi. Kung buong puso kang naniniwala na ang kaligayahan at kasaganaan ay magiging sa iyo, kung gayon kahit nasa pamamagitan ng default, ito ay magiging iyo. Sa susunod na lalabas ka, sa grocery man, sa mall, sa parke, o saan man na maaaring maraming tao, pansinin ang mga nasa paligid mo. Panoorin mo sila. Makikilala mo talaga ang mga taong gumagamit ng The Law of Attraction sa positibong paraan o natural na nagdadala ng magandang positibong ugali. Ang mga taong ito ay nakataas ang kanilang mga ulo. Nakangiti sila at mayroon silang positibong aura na ginagawang gusto mong maging malapit sa kanila. Karaniwan silang magbibihis ng maganda at magmaneho ng magagandang sasakyan. Makikita mong magalang sila at magiliw sa iba. Maaari kang makatagpo ng mga taong may dalawa sa mga bagay na iyon, na maganda ang pananamit at ang kotse, ngunit mapapansin mo pa rin kung gumagamit sila ng positibo o hindi para makuha ang mga bagay na iyon. Kung wala silang ganoong aura, ngiti at palakaibigang ugali, sa kasamaang palad, hindi nakakapagtaka kung isang araw ay nawala ang lahat ng kanilang mga financial blessings, dahil iyon ang nangyayari sa karamihan ng mga may kaya na may negatibong pag-iisip at pag-ugali. Ang mga taong ito ay maaaring nakakuha ng kung ano ang mayroon sila sa pamamagitan ng mana o sa pamamagitan ng pagiging hindi etikal o pagdaraya. Ang ilan sa mga taong ito ay nakarating sa kinaroroonan nila sa pamamagitan ng pagiging mabuting tapat at positibong mga tao sa isang punto ng kanilang buhay. Gayunpaman, sa kasamaang palad, kung ang kanilang saloobin ay nagbago mula noon at ang pagiging positibo ay hindi kung ano ang nakikita mo sa taong iyon ngayon, hindi maiiwasan na ang kanilang kayamanan ay hindi magtatagal. Maliban na lang kung babalik sila sa kabutihang tumulong sa kanila upang makarating sa kinaroroonan nila sa una. Gusto kong makipag-usap sa iyo sandali tungkol sa kayamanan. Ang kayamanan ay hindi lamang sa pananalapi ibig sabihin. Kapag sinabi ko,
hindi maiiwasan na ang kanilang kayamanan ay hindi magtatagal. Ang ibig kong sabihin ay lahat ng iba't ibang uri ng kayamanan. Marahil ang mga negatibong tao na ito ay mabubuhay at mamamatay na may yaman sa pananalapi sa bangko habang pinapanatili pa rin ang kanilang mga negatibong saloobin. Ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay mapanatili ang isang mayamang buhay sa kabuuan. Palagi kong iniisip na ang mga aksyon ng mga tao ang pinakamahusay na tagapagsalin ng kanilang mga iniisip. John Locke, nilikha tayo ng Diyos, at ang mundong ito ay may isang bagay na nasa isip, ang ating kaligayahan. Nais niyang lahat tayo ay makontento at masiyahan sa buhay na ibinigay niya sa atin. Ang kanyang layunin ay para tayong lahat ay mamuhay ng marangya. Kasama sa mga luho na ito ang kalusugan, kaligayahan, pag-ibig, kasiyahan, magandang pananalapi at anumang bagay na gusto mong idagdag sa listahang iyon. Ginawa ng Diyos ang mundong ito sa paraang kaya nating lahat na magkaroon ng kung anuman ang gusto natin. Kaya naman ang universe ay walang katapusan at puno rin ng walang katapusang enerhiya. Ang enerhiyang iyon na napupuno ng universo ay ang ating walang katapusang supply ng kaligayahan para sa bawat tao sa lupa. Binigyan din tayo ng Diyos ng isa pang regalo. Binigyan niya tayo ng a free will. Ang kahulugan ng malayang pagpapasya ay hindi lamang tungkol sa mga pagpipili ang ginagawa natin pagdating sa kung ano ang ating ginagawa. Ito rin ang regalo ng pagpili ng ating mga iniisip. Gamit ang malayang pagpapasya na ito at ang walang katapusang puwang ng enerhiya na ibinigay sa atin upang lumikha, mayroon tayong kapangyarihang gumawa ng mahika. Kaya nga sinasabi nila na tayo ay ginawa ayon sa wangis ng Diyos. Ang ideyang ito ay gumagana ng hindi rin naniniwala sa Diyos. Ano man ang pinaniniwalaan mo, Diyos, Buddha, ang mga Diyos ng Hinduismo, ang universo, lahat ito ay gumagana sa parehong paraan. Kami, bilang mga tao, ay hindi masaya dahil mayroon kaming mga bagay. May mga bagay tayo dahil masaya tayo. Ito ay humahantong sa akin sa isa pang mahalagang bagay na nais kong maunawaan mo. Ito ay okay na gusto ang mga bagay. Walang masama sa pagnanais ng higit pa sa iyong buhay. Pero ang mali, kapag hindi ka masaya kapag wala ka. Ang pagnanais ng mga bagay at ang pangangailangan para maging masaya ay dalawang magkaibang bagay. Ang pakiramdam na kailangan mo ng isang bagay upang maging masaya ay palaging pumipigil sa iyo na makuha ang iyong mga hangarin. Narito ang ilang maliit na kwento tungkol sa pagnanais ng mga bagay. May kakilala ako noon na nagsasabing hindi niya kailangan ng marami sa buhay. Tatawagan namin ang taong ito na si John Doe. Masaya si John Doe sa pinakamababa. Kung tutuusin, kontento na raw siya sa walang anuman kaya napag-uusapan niya ang iba sa negatibong paraan dahil sa labis na pagnanasa. Kung nakatagpo siya ng isang tao na gusto ng mga bagay o kahit na mga tao na mayroon ng mga bagay, tatawagin niya silang gutom sa pera. Si John Doe ay hindi makapagpanatili ng trabaho. Sa tuwing makakakuha siya, sasabotahin niya ang trabaho dahil sa tingin niya ay hindi patas ang posisyon sa kumpanyang binigay sa kanya. Naniniwala siya na dahil assistant manager siya sa isa sa mga naunang trabaho niya, dapat niyang makuha ang parehong posisyon sa bago niyang trabaho. Kapag si John ay tinanggap sa mga antas ng pagpasok, siya ay magiging mapait at hindi nasisiyahan. Dahil dito, makikipagtalo siya sa mga tagapamahala o tatawag ng sakit hanggang sa siya ay matanggal sa trabaho o basta na lang siya aalis ng walang abiso. Hindi na kailangang sabihin, si John ay walang marami. Siya ay may negatibong pananaw sa mga tao, palagi siyang may dahilan kung bakit hindi niya magawa ang isang bagay at naniniwala siyang hindi patas ang pakikitungo sa kanya ng mundong ito. Ngayon, humigit kumulang 16 na taon na ang lumipas at hindi gaanong nagbago. Si John Doe ay 40 taong gulang na at nakatira pa rin siya sa kanyang ama. Wala siyang trabaho. Siya ay nasa kapakanan. Wala siyang driver's license, kotse o bank account. Sobrang nakakalungkot. Ngunit ang kanyang mga iniisip at kilos ay nagpapanatili sa kanya sa posisyon na ito, na eksakto kung ano ang palagi niyang sinasabing gusto. Ang dahilan kung bakit si John Doe ay walang marami sa kanyang buhay ay hindi talaga dahil hindi niya ito ginusto.
Lahat ng tao gusto ng mga bagay. Tao tayo. Natural lang sa atin na gusto ang mga bagay-bagay. Hindi, wala siyang mga bagay dahil sa kaibuturan niya ay naramdaman niyang hindi niya makukuha ang mga bagay na gusto niya at kaya mas madaling sumuko sa anumang pag-asa para sa mga ito o pakiramdam niya ay hindi niya ito karapat-dapat. Sa katotohanan, wala sa mga ideyang ito ang mayroon siya. Ay totoo. Si John ay maaaring magkaroon ng higit pa. Marami pa siyang karapat-dapat. Kung nakita lang niya ang mga posibilidad na nauna sa kanya, at naniwala sa kanyang kakayahan na makamit ang mga ito. Mabubuhay siya sa isang ganap na kakaibang buhay ngayon. Ngunit nakita niya ang pera bilang isang masamang bagay. Ang mga taong nagkaroon nito ay makasarili. Ang mga taong mayroon nito ay nagmamalasakit lamang sa isang bagay, ang pera mismo. Dahil nakatutok siya sa kung gaano ka-unfair ang buhay, at dahil nakatutok siya sa lahat ng mga palusot kung bakit wala siyang magawa, lahat ng iyon ay ibinalik sa kanya. Kahit ngayon, kung may magsasabi sa kanya ng mga oportunidad sa trabaho, ang isa lang niyang sagot ay, paano ako makakakuha ng trabaho kung wala akong sasakyan? Kung babanggitin mo ang bus, ang sagot niya ay, paano ako makakabili ng bus pass kung wala akong pera? Hindi niya kailanman naintindihan kung saan may pagnanais na gawin ang isang bagay, mayroong isang paraan. Si John Doe ay hindi lamang ang taong kilala ko na may katulad na mga pag-iisip gaya ng sa kanya. Ako, sa sarili ko, naramdaman ko sa mahabang panahon na wala rin akong magagawa. Ang tanging karanasan ko sa trabaho ay sa retail, restaurant o childcare. Pagkatapos ng aking huling 2 anak, ay hindi ko nais na pumunta sa childcare muli. At walang saysay na makakuha ng trabaho sa tingyan o restaurant dahil magbabayad ako ng mas maraming pera para sa pangangalaga ng bata para sa aking mga anak kaysa sa dadalhin ko. Dahil hindi ko nakita ang sarili kong potensyal na gumawa ng higit pa, sasabihin ko na lang sa lahat na masaya akong manatili sa bahay. Sasabihin ko na hindi ko kailangan ng higit pa sa dinadala ng aking asawa. Nagsisinungaling ako sa aking buong pamilya, ngunit higit sa lahat, nagsisinungaling ako sa aking sarili. Ang totoo ay gusto ko sanang magdala ng kaunting kita. Gusto ko sanang makapag-shopping at talagang magbayad gamit ang sarili kong pera, perang kinita ko sa sarili ko. Ngunit sa pagiging 36 taong gulang at ganap na walang kamalayan sa aking mga kakayahan, wala akong ideya na kaya ko ito. Una sa lahat, nahihiya ako dahil wala akong nagawa sa sarili ko ngayon. Dahil dito, kung sinubukan ko ang isang bagay at nabigo sa akin, ito ay magiging mas malala ang aking pagkabigo. Kaya, may isa pang dahilan upang hindi subukan. At ang mga dahilan ko para hindi sumubok ay patuloy lang sa pag-ikot. Pero kung talagang tapat ako sa sarili ko, sasabihin ko na ang mga palusot ko ay ganoon lang palusot. Katulad ko dati si John Doe. Sa isang punto ng aking buhay, natutunan ko na hindi ko makukuha ang mga bagay na gusto ko sa buhay. Natuto ako at naniwala na hindi ako magiging matagumpay. Kaya, bakit mag-abala? Mas madali para sa akin na sumuko na lang at magtipid ng oras, problema at kahihiyan. Isa ako sa mga mapalad. Napakaraming tao ang namumuhay sa ganitong paraan at hindi natututo ng katotohanan. Sa kabutihang palad, natutunan ko kung gaano ako kakaya sa anumang bagay na gusto kong makamit sa buhay. Kapag natutunan ko ito, napagpasyahan kong gusto ko pa. Nakita ko ang mga posibilidad ko sa harapan ko. Inamin ko ang mga hamon, naniwala akong kaya ko ito at sinimulan kong gawin ang mga bagay-bagay. Kung nagpatuloy ako sa paniniwalang ayos lang ako sa pagnanais ng wala, hinding-hindi ako magkakaroon ng pagkakataong maging isang may akda. Ngayon, dito ako kumikita ng full-time na kita, pagsusulat. Isa pa sa mga layunin ko ay turuan ang iba na maniwala sa kanilang sarili, at ipakita sa kanila kung paano makamit ang kanilang mga layunin. Pwedeng magawa. Wala akong pakialam kung ilang taon ka na. Kung sisipa ka pa, may oras ka pa. Kung gusto natin ng magagandang bagay, kailangan muna nating hilingin. Kung gusto natin ng maraming bagay, kailangan muna nating hilingin ang mga bagay na iyon. Kapag natutunan ng isang tao ang tungkol sa alloy, maaaring gusto nilang gawin ang ginawa ko, tumalon sa ulo.
Iyan ay kahanga-hanga, hanggat handa rin silang matutunan ang lahat ng kanilang makakaya tungkol dito. Tulad ng matututuhan mo mula sa aklat na ito, kung ang isang tao ay hindi natututo tungkol sa lahat ng maliliit na bagay na napupunta sa Eloe, kung gayon ang pagsisid sa ulo ay talagang isang malaking pag-aaksaya ng oras. Ibinigay ko sa iyo ang mga kwentong ito para ipakita sa iyo na, muli, okay lang na gusto mo ang mga bagay-bagay. Hindi ibig sabihin na ikaw ay sakim o gutom sa pera. Nangangahulugan lamang ito na gusto mo para sa iyong sarili ang eksaktong parehong bagay na gusto ng universo o Diyos para sa iyo. Kung kumilos ka na parang hindi mo gusto ang mga bagay, nililimitahan mo ang iyong sarili at ang iyong potensyal. Ginagamit ko rin ito bilang isang halimbawa ng kung ano ang mangyayari kapag hindi natin sinusunod ang gusto natin, at iyon ay walang mangyayari maliban kung gagawin natin ito. Gusto mo ang gusto mo at huwag kang magalit kung wala ka pa. Magpasalamat sa bawat maliit na bagay na mayroon ka. Kahit na ang tanging bagay na dapat ipagpasalamat ay ang hangin na iyong nilalanghap, pasalamatan mo yon. Pagdating sa pagbebenta ng mga libro, kung isang libro lang ang ibebenta mo sa isang buwan, magpasalamat sa pagbebentang iyon. Bilang karagdagan, alamin na sa ganitong saloobin, balang araw ay magkakaroon ka ng mga bagay na gusto mo at pagkatapos ay ang ilan. Positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay ganap na gumagana, ngunit ang batas ng pag-akit ay higit pa riyan. Mayroong maraming iba pang mga hakbang na kasangkot bukod sa simpleng positibong pag-iisip. Ang positibong pag-iisip ay parang shell ng isang kotse. Nasa iyo ang base outline, ngunit kailangan mo pa rin ang motor, ang mga gulong, ang transmission, at lahat ng iba pang kailangan ng isang kotse upang maihatid ka mula A hanggang B. Mapupuntahan natin ang lahat ng iba pang bahagi kung paano paandarin ng maayos ang The Law of Attraction, ngunit sa ngayon gusto kong panatilihing simple ang mga bagay. Kung magpasya kang isagawa ang The Law of Attraction, at kung nagkataon ay hindi ito gagana sa paraang inaasahan mo, anong pinsala ang nagawa nito sa simpleng pagsubok? Mapupunta ka lamang kung nasaan ka bago mo ito sinubukan. Isa pa yon sa maraming magagandang bagay tungkol dito. Sa pamamagitan ng pagsubok sa The Eloe, walang mawawala ngunit maraming makukuha. Pera, tagumpay, karera ito ang numero unong dahilan kung bakit nagsimulang gumamit ang mga tao. Ang Eloe pero gaya ng sinabi kanina, marami pa itong magagawa para sa iyo. Makakatulong ito sa ating tiwala sa sarili. Makakatulong ito sa atin na pagalingin ang ating emosyonal at pisikal na karamdaman. Makakatulong ito sa amin sa mga grado sa paaralan, pakikipagkaibigan, pagpapalaki sa aming mga anak, pagpapaganda sa iyo, pangalanan mo ito, at ang The Law of Attraction ay makakatulong sa iyo dito. Bawat isang bagay na nangyayari sa mundong ito, at sa ating personal na buhay ay lahat. Mga produkto ng kung paano natin iniisip at nararamdaman. Nangangahulugan ito na lahat ng nangyayari mabuti man o masama, ay lahat ay nakabatay sa sarili nating mga iniisip. Kahit na ito ay isang bagay na nagawa na sa iyo, ito pa rin ang iyong sariling mga pag-iisip at damdamin ang naging dahilan upang gawin ito ng ibang tao. Kung ito ay isang bagay na nangyari sa iyo, ito pa rin ang iyong sariling mga saloobin at damdamin na naging sanhi nito. Paano ang iyong sariling proseso ng pag-iisip? Maging tapat. Kumuha ng isang mahusay na pagsusuri ng iyong sarili, at kung paano mo tinitingnan ang mga sitwasyon. Tumingin sa paligid mo at suriin kung magkano ang iyong naabot kumpara sa kung gaano mo gustong makamit. Ikaw ba ay kung saan mo laging inaasam na mapupunta ka ngayon sa iyong buhay? Kung hindi, ano sa palagay mo ang pumipigil sa iyo? Sa kabutihang palad may magandang balita. Kung hindi ka nasisiyahan sa iyong kasalukuyang sitwasyon, alamin na ang iyong kasalukuyang sitwasyon ay bunga lamang ng iyong iniisip at nararamdaman sa nakaraan. Wala itong kinalaman sa iniisip at nararamdaman mo sa mismong sandaling ito. Nangangahulugan ito na kung sisimulan mo ngayon at sisimulan mong gawing positibo ang iyong mga negatibong kaisipan at damdamin, maaari mong anihin ang mga gantimpala ng paggawa nito sa hinaharap. Walang sinasabi kung gaano katagal bago ka magsimulang makakita ng mga pagbabago ang swerte mo, dahil sa mga pagbabago sa iyong mga gawi sa pag-iisip. Depende sa kung gaano
Kabilis mo nagagawang iikot ang iyong proseso ng pag-iisip. Makikita mo ang mga pagbabago sa iyong kapalaran sa susunod na 5 minuto o sa susunod na 5 araw. Bahala ka. Tayo ang may kontrol sa sarili nating kapalaran. Kung may sakit ang mga anak mo at paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, ayan, magkakasakit na ako. Ang alam ko lang, guess what? Magkakasakit ka. Pero kung iisipin mo, hindi ako nagkakasakit, lagi akong malusog. Mahusay ang immune system ko at magiging maayos ako, then guess what? Magiging maayos ka. Ang isang magandang halimbawa nito ay kung paano kami nagkakaiba ng aking asawa sa proseso ng pag-iisip na ito. Ang aking asawa ay palaging nakamamatay na natatakot kapag ang sinuman sa aming mga anak ay nagkakasakit. Ito ay naiintindihan dahil palagi siyang nagkakasakit pagkatapos nila. Sa kabilang banda, hindi ako nagkakasakit. Kung iisipin mo sa iyong sarili, hindi ako magkakaroon ng sarili kong tahanan. Mayroon akong kakilakilabot na kredito. Imposible naman. Hindi ito mangyayari, malamang na hindi mo na pag-aari ang bahay na yon o maituwid ang iyong kredito. Ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano kadalas at gaano katagal ka nag-iisip sa ganitong paraan, at kung gaano karaming emosyon ang iyong inilagay sa mga kaisipang ito. Kung sa loob ng 40 taon ay sasabihin mo sa iyong sarili na hindi ka magkakaroon ng bahay. Sa loob ng 40 taon na yon ay hindi mo pag-aari ang bahay na yon. Pero kahit ganun, hindi pa huli ang lahat. Ang mismong araw na nagsimula kang tunay na maniwala na magkakaroon ka ng bahay, ay ang mismong araw na ang pagmamay-ari ng iyong bahay ay nagiging isang posibilidad. Kahit na pagkatapos ng 40 taon ng negatibong mga pattern ng pag-iisip, maaari mo pa ring pagmamay-ari ang bahay na iyon kapag sinimulan mong ilapat ang the law of attraction sa iyong buhay sa positibong paraan. Ang dahilan kung bakit ko ginagamit ang mga salitang, gamitin ang the law of attraction sa isang positibong na paraan, ay dahil napagtanto man natin o hindi, lahat tayo ay gumagamit ng batas ng bawat segundo ng ating buhay. Hindi mo ito mapipigilan. Sa bawat sandali na iniisip ng iyong utak, gumagana ang law of attraction. Ang tanong, paano mo ito gustong gamitin? Ang mga ito ay ang iyong mga pagpipilian. Maaari mong gamitin ang the law of attraction. Sinadya at positibo, sinadya at negatibo ganap bilang default. Ikaw ang pipili o pipiliin ka ng the law of attraction.